Connecting na. Okay. Lord, pangunahan mo po kami sa oras na ito. Salamat sa iyong patuloy na paglilinis sa amin, sa lahat ng aming mga karumihan, Panginoon. Salamat sa dugo mong tumigis para sa aming lahat. Ngayong umagang ito, Panginoon, gamitin mo po kami, Panginoon, higit sa pagkagamit, O Diyos. Pangunahan mo po kami. Thank you, God, for the manifestation, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu upang kami maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. We thank you, God, for your goodness, for your mercy, sa pag-iingat mo po kay Pastor Jojo at sa amin pong lahat, Panginoon. We thank you, God, and we bless you in Jesus' name. Amen. 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 So magandang umaga po. This is our last Sunday for the year and for the month of December. So, ang wish ko lang, no, ang lahat ay na-bless ngayong year na to. And I pray that you will be able to thank God for all the blessings na na-receive nyo for the year 2023. No? Bihira kasi na maalala natin yung kabutihan ng Panginoon. This is the right time para doon, ano? Ang reason why we are celebrating this season is because the Savior has been born. Sabi nga sa Isaiah 9:6, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, and the Everlasting Father, the Prince of Peace." Imagine po na sinabi na the son is born, no? A child is born. Ang sabi ng Israel community na ano ko sa TikTok, na ang Christmas daw, these are children, okay? Mga bata ito, children and Israelites, Jews. We don't celebrate Christmas, sabi nila. Why? Why don't you celebrate Christmas? Because it's wicked, they say. Because it's the worship of Nimrod. Binanggit talaga nila yung pangalan nung ni Nimrod, kasi si Nimrod pinanganak ng December 25. And yung kanilang sun god ay wino-worship nila, ang sineselebrate nila yon during December 25. And true enough, because Constantine made it during his time, made December 25 the celebration of Christmas. But alam natin yung history. Pero ang hindi alam ng Israelites, ito ay isang insulto dun sa Nimrod na sinasabi nila, because we are not celebrating his birth, but we are celebrating the birth of our Messiah, our Yeshua, none other than Jesus, no? Ang ating Panginoon na tagapagligtas. And shame on them, shame on these people who know that December 25 is Nimrod's day. We don't know that. What we know is a child is born, no? A son is given to us, no? A savior is given to us. We know na hindi December 25 ang birth ni Jesus. At hindi natin sineselebrate yun because we are celebrating Nimrod. No, we are not. At malinaw sa isipan natin at sa puso natin na hindi si Nimrod ang wino-worship natin, hindi si Nimrod o kung sino man sila na enemy na pinanganak that day. We don't celebrate it. What we do celebrate is the birth of the Savior of this world. Pinanganak si Jesus at hindi nila yun pwedeng ipagkaila. At yun yung sineselebrate natin, at si Jesus ang ating sinasamba. So, kahit ano pang sabihin nila at kahit ano pang dungisan nila ang celebration ng Christmas, Christmas is the celebration of the birth of the Messiah. Jesus has been born, hindi nila yun pwede ipagkaila. At yun yung sineselebrate natin. At
hindi yung birthday ng kung sino-sino, kundi sineselebrate natin yung birth, no? Yung kapanganakan, yung pagiging tao ng Diyos. Yun yung sineselebrate natin. And malinaw yun sa isip at puso natin lahat ng mga Kristiyano. At sana yung mensahe ng Christmas na yun ay maging malinaw sa ating puso at ating pong isabuhay. Yun yung pinaka-importante dun, yung mensahe ng Christmas. Okay. Tayo po ay manalangin, no? Ng pasasalamat at bilang isang representative ng Philancet Fellowship, I would like to thank God sa lahat ng blessings nating lahat, no? Let's come to the Lord, no? Lumapit tayo sa Kanya at nang may kababaang loob at nang may pasasalamat sa puso. Let us pray. Join me in prayer. Heavenly Father, Lord God, malinaw sa puso namin at sa isip namin, Panginoon, na ang December 25 ay hindi yung birth date ni Jesus. And the reason why we're celebrating, because we are more than happy, Panginoon. We are so grateful na ang aming Panginoon ay naging kaisa namin, nagkatuwang tao, pinanganak para iligtas kami. And nakakalungkot na hindi nakikita ng tao yung celebration na ito. I believe na ito yung pinaka-importante na katulad ng pagkamatay mo at muli mong pagkabuhay. Pagka isinilang ka, Lord. Yun yung importante dun. Isinilang yung aming Messiah. And it's even the angels in heaven. Kumanta sila, Panginoon, in adoration of your birth. And it's amazing, Lord God, na ang Panginoon, ang Creator God, became man. At yun yung time na yon na sinilang ka, na nagkaroon naging hindi lang audible, Lord, yung word na hope. Ito ay naging visible pa rin, Panginoon. Hindi lang siya audible, naging visible yung hope at naging real yung hope. Yun yung binigay mo, Panginoon, nung sinilang ka. And that's very important to us. Dahil kung hindi kayo sinilang, hindi rin magkakaroon ng death and resurrection, Panginoon. Na yun yung pinaka-importante na mensahe ng Christmas. Because you have proven that life is real and that there is death and that there is resurrection. At napagwagian mo po lahat yun, Panginoon. And we thank you for that, Lord. We couldn't thank you enough, Lord, because we don't know how to thank you. We can't find the words that would really say that we are grateful. And even in our acts, no, even in our actions, we can fully thank you. We are so busy with so many things, Lord, in preparation for the holidays. But we're not busy to thank you enough and to give you gifts. You are the celebrant for this occasion, and yet we don't have gifts for you. Couldn't offer anything to you. Ikaw yung may birthday, pero wala kaming regalo na mabigay sa'yo. Even our actions ay kulang, always short. We're always short, Lord. Even yung paglilingkod namin sa'yo,
ay napaka-short, kulang. Di ka namin mapaglingkuran fully, and that's grieve me, oh God. That's grieve me. Nalulungkot ako kasi busy kami sa maraming bagay para sa celebration na 'to, but hindi kami busy para bigyan ka ng regalo. Hindi natuloy yung evangelistic event, and it grieved me because you put that into my heart, and people are so busy. They're so busy. They don't see, Lord, the importance of their salvation, and that's grieved me. Nalulungkot ako kasi hindi nakikita ng tao yung importante sa buhay. Nalulungkot ako kasi mas importante yung mga bagay na nakikita. Hindi nila nakikita yung salvation nila, no? Yung salvation nila na binayaran ng dugo mo, Panginoon. Na iniwan mo yung magiging God mo at naging tao ka. Pinili mong maging tao. Yung po, Lord, yung nag-grieve sa akin. I am asking for your forgiveness, O God, for our shortcomings. Hinihiling ko sa iyong patawarin mo kami sa aming mga kakulangan. Patawarin mo kami, Lord, kung ginagawa namin yung mga bagay na ito na hindi ka iniisip. Pinaparaan lang namin yung mga bagay na to. Ginagawa namin. Parang may checklist na ako. Naka-attend akong church. Nakakanta na ako. Tama na yun. I know na hindi ka natutuwa sa mga ganun. And I'm really sorry, Lord. But you have been so faithful, Lord God, sa buong taon ng 2023. Napakabuti mo sa bawat isa. Nakita ko kung gaano ka kabuti sa bawat isa. Pero nakita ko rin kung gaano ka nila sinasantabi. Mas inuuna nila yung personal nilang adhikain, yung mga personal nilang gawain kesa sa'yo. Don't take it against us, oh God. And I pray, Father God, that we continue to bless Phil and Said Fellowship families. I pray, Father God, that you will continue to be faithful and that you will put the love, Lord God, that you have in the hearts of every Phil and Said Fellowship member. I pray na mag-level up ang bawat isa. Na maglingkod sa iyo, Panginoon. I pray na sikapin nilang mag-level up sila sa paglilingkod sa iyo, Lord. Sana maisip nila na without you, wala yung mga trabaho nila at saka yung mga pinagkakaabala nila. I pray, Lord, na isa puso nila yung pagmamahal nila sa iyo. At this time, I pray in 2024, mag-level up ang lahat. I thank you, O God, because you have been so faithful sa mga tao in 2023. And now my prayer for you, Lord, is to continue to bless Phil and Said Fellowship Church in 2024. As early as now, O God, I pray, I earnestly pray that you will help us to do evangelistic works in 2024. Help us to harvest as many souls as possible. Help us to do that, oh God, and make us able to do that, Lord. Because without you, Lord God,
We can do anything. That's why I pray, Father in heaven, for your Holy Spirit to empower each and every one of us so that we will be able, Lord, to serve you right. Father God, this service, Lord God, we commit this service to serve you, to thank you, to worship you, to glorify you, Lord, to magnify your name. And I pray that in the name of Jesus, you bind the works of the enemy, oh God. I pray that you will hold them powerless and that this service will manifest, oh God, your blessings. I pray for all the sick people, Lord God, sa aming list of prayer. Unang-una, Panginoon, hinihiling ko si Sister Jeanette. She will go angioplasty, oh God. I pray, Father in heaven, that it will make her better and this procedure will make her better, Lord. And I also pray for Bishop Asi. He decided not to undergo operation. I pray that your healing grace, Lord, will heal him. And also Pastor Star, Panginoon, and including their child, oh God. I pray na pagalingin mo ang kanilang mga karamdaman. I also pray, Lord, na si Pastor Amran, of breast cancer, oh God, and also Ate Milda, Ate Maida. I pray, Lord, na tuloy-tuloy yung paggaling ni Ate Maida sa kanyang lupus and other diseases. Lord, the reason why we're praying for you is because you alone has the source of healing. Ikaw lang yung makakapagpagaling sa aming mga karamdaman. Hindi namin to pinagpipray ng wala lang. Dahil naniniwala kami, Panginoon, that if you are willing, they will all be healed. And I lift them up to you, Lord God, and I trust that you will surely touch them and heal them. Bless this service, O God. I pray that your name will be magnified and be glorified. Happy birthday, Jesus, kahit na hindi ngayon yung birthday mo. Pero masaya kami, Lord, kasi you decided to become human, to be one of us, and you decided to be born in this world, only to die and to suffer. We thank you because you chose that, so that we will have salvation. Thank you, Jesus, and happy birthday. All praises to you, Lord. Luwalhatiin ka ngayong araw na ito. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen. Okay, gandang umaga po. Kung meron po at ready na po ang ating worship team, tayo po ay magtungo na sa ating worship at kantahan po natin ang Panginoon. Handa na po ba ang mga insela para sa ating songs and handa po ba tayo? Naawitan ang Panginoon? Okay. Okay. The Insellas have prepared the songs. So
So, atin pong kantahan ng Panginoon na kantahin naman po natin yan sa harapan ng ating kahit na kahit naka-mute ang ating mga microphones. Let's sing, no? From our hearts. Kantahan natin ang Panginoon ng totoo, no? I-worship natin siya with this praise. Gawin naman nating makatotohanan yung ating worship, no? Hindi lang tayo nakikinig, hindi lang tayo nakatingin sa screen. Let's worship Him in spirit. Okay? Let's do that, okay? God knows kung sino yung nag-worship talaga sa Kanya. Let's make Him feel that He is God. He's God in our lives. Worship team? Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Siguro, from our hearts, sa oras pong ito, patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon with all our hearts, with all our soul, and with all our might. Sige po, in a simple song, pangunahan po tayo ng banal na espiritu sa ating pong pananambahan sa umaga pong ito. Alam niyo po, ang sabi po ng salita po ng Diyos, dahil mahal po tayo ng Panginoon, nais po niya makita at maramdaman po natin yung lalim ng kanya pong pag-ibig para po sa ating lahat. And God wants you to love Him back. At paano ba natin i-express yung ating pong pag-ibig sa Diyos? Ito po sa kaparaanan po ng ating pong pagsamba sa ating pong Panginoon. Worship is knowing and loving God back. Worship simply means expressing love to God. Let's worship Him. Let's sing as we gather. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Yes. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord.
is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Heavenly Father, we just want to thank you, God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa mo po sa aming pong mga buhay. Nawa ang aming pong buhay ay laging maging pagsamba para sa iyo, Panginoon. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Ay, Amen and tayo po amen. ay manalangin. Hallelujah. 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 Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit, pinupuri, sinasamba, dinadakila ka namin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Karapat dapat, Panginoon, na ikaw ay aming bigyan ng pinakamataas na papuri at pagsamba, O God. Ikaw ang Diyos na di nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na laging andyan, na handang umalalay sa bawat kahinaan namin, Panginoon. Na handang umunawa, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa kabutihang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa pagmamahal, sa iyong biyaya at habag na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa kabila, Panginoon, ng mga bagay na ginawa mo sa aming mga buhay, still nakakagawa kami, Panginoon, ng mga bagay na hindi nakakalugot sa iyong harapan. Lord, kami sa oras na ito ay nagpapakumbaba, Panginoon. Humihingi, Panginoon, sa iyong harapan ng kapatawaran, Panginoon, ng paglilinis mo sa puso at isipan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Upang sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo, O God, ay maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin, Panginoon. At madama namin, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon. Ang presensya ng banal na Espiritu, Panginoon, sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo sa oras na ito. Cleanse us, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus, Panginoon. Upang sa oras na itong bawat isa sa amin, Panginoon, ay madama namin ang presensya mo, God. Even though, Panginoon, nasa online kami, Panginoon. Lord, dalangin ko sa oras na ito, God, na ikaw ang manguna, Panginoon, sa aming pananambahan, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang maitaas, Panginoon, sa aming pagpupuri at pagsamba, O Lord. Na-please ka namin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa mga nagdaang araw, God, na yung pinagkaloob sa bawat isa sa amin, O God. Ang proteksyon, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa mga trabaho na yung pinagkaloob sa amin, Panginoon, maraming salamat, O God. Sa kalakasan, Panginoon, sa kalusugan na yung pinagkaloob sa amin, Panginoon, sa healing, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa provision, Panginoon, ng lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat, O God. Ito ang aming maisusukli, Panginoon, ang pasasalamat lamang. Ang pasasalamat, Panginoon, ay sapat na para sa iyo, Panginoon. Na ma-acknowledge ka, Panginoon, sa mga ginagawa mo sa buhay namin. Lord, salamat sa pagtuturo mo, God, na ma-acknowledge namin, Panginoon, na lahat ng nasa amin, Panginoon, ay nanggagaling sa iyo, Panginoon.
Maraming salamat. Lord, sa oras na ito, Panginoon, pagkaisain mong puso at isipan ng bawat isa sa amin. At kami sasamba, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan sa oras na ito, Panginoon. Na may sa buhay namin, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon, ang pagpupuri at pagsamba, pagbabasa, Panginoon, ng iyong mga salita, pananalangin, Panginoon, at pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. I pray na may pasabuhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Saan man dako kami mapunta, Panginoon. Lord, itanim mo ito sa puso at isipan namin, Panginoon. Lord, salamat sa buong taon na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin na punong-puno ng biyaya at pagpapala, Panginoon. Salamat sa mga ginawa mo sa buhay namin. Mabuti man, Panginoon, sa aming buhay o hindi mabuti sa aming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Salamat sa pagtutuwid mo sa mga landas namin, Panginoon, na tumataliwas kung minsan, Panginoon. Salamat sa pag-unawa mo, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na hindi ka namin naaalala, Panginoon. Hindi ka namin naibibigyan ng importansya, Panginoon. Maraming salamat dahil lagi kang nandyan, Panginoon. Lord, dalahin ko ang service na ito, Panginoon, na maging matagumpay, Panginoon. Maging successful ang service na ito, Panginoon. At lahat kami, Panginoon, na nakakunik sa Zoom, Panginoon, at lahat ng mga aabot ng online na ito, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon. At maranasan ang presensya mo, Panginoon. At ikaw ang maitaas sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin ko ang bawat pamilya, Panginoon, ng Philem Seed Church. Oh God, to bless them, Panginoon, materially, financially, and most especially, oh God, financially, spiritually, oh God. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, na ikaw ang manguna sa service na ito, Panginoon. At I pray, Panginoon, si Pastor Alex, Panginoon, sa pagkagamit mo sa kanya, Panginoon, to share your word, O Lord, na maging daluyan siya, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. At lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay galing lamang sa iyo, Panginoon. At ito'y maging pagtutuwid sa aming buhay, Panginoon. At magamit namin ito sa pang-araw-araw naming buhay. Lord, ikaw ang maitaas at mapapurihan, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming dadakilain at pupurihin, Panginoon. Salamat, Ama. Purihin ka, sambahin, dakilain sa aming mga buhay, O God. Ito pong naming dalangin, tayong pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nakamute ako. Amen and amen. Maraming salamat, Pastor Nabo. Prophecy yun, Pastor Nabo. Brother Nabo. Okay, magandang umaga po. Welcome to Philem Seed Fellowship Sunday service. This is the 4th Sunday, is it? The last Sunday of December in 2023. So, this is our announcement for the next service. The speaker will be Pastor Alex Hernandez. This is going to be an online service again, right, Pastor? That is going to be December 3rd. Oh, this is the second to the last. This is not the last Sunday. This is the second to the last Sunday of the year. The last Sunday would be December 31st.
So, December 31st, order of worship, speaker, Pastor Alex Hernandez. The presider would be Brother Jared Lerita. Pastoral prayer would be Sister Teresa Chong. And Bible reader would be Sister Hali Insela. Offering prayer will be led by Sister Grace Hernandez. And the praise and worship will be under the leadership of Sister John Nancy. Next. And then, so January 14, face-to-face worship service. Okay. That will be the first Sunday worship that is face-to-face. Yeah. To all who wants to join us, you are welcome to join us. You can go to 16 Poland Road, Glenfield, North Shore, Auckland. That's we start the service at 5 p.m. Okay, next. Sister Hyde, Yes. yung ibang mga gawain natin ay mag-resume ng month of January lahat. Even yung Yeah. mga Bible study, prayer meeting, and young adult Bible study. ministry. Yeah. Yes, yes. Lahat ito this coming January lahat. All right. That's all. Okay. Well taken po. Thank you, Pastor Alex. Birthdays and anniversaries, I think we already prayed for it last, when was it? Last December 10, I think. Yeah. Next, please. Oh, sharing testimony. Ito na po yung time na pasalamatan niyo ang Panginoon for the whole 2023. At because next week is gonna be uncertain kung makakarating tayo o hindi, ano? But ako nagpapasalamat sa Panginoon for the year 2023. Ito po yung year na na-receive ko yung aking permanent residency, pati na rin po yung sa anak kong si Hannah. And ito rin po yung year na wala po akong job the whole year, kundi yun lang pong cleaning service na ginagawa ko part-time every night, tsaka every Sunday morning. And nasustain po ako ng Panginoon. Hindi niya po feel sa akin that I'm lacking anything. Though I can honestly say that I was deprived of so many things, but then hindi niya yung feel sa akin. Basta ang na-feel ko lang, He's sustaining me. And that's more than enough. I'm grateful sa Panginoon dahil it's a very humbling experience na you lack anything, but then you lack something, but then God is filling you with His goodness. And that's the most wonderful thing na human can experience. That you don't have something and yet you are full of His love and His goodness and His kindness, His mercy, His understanding. Because 1 year of doing not the job that you like is not easy, but I can say that it's kind of fulfilling because God lets you do something else that is very rewarding, no?
Yun po yung nakapag-alaga po ako ng aking apo na hindi ko po yun nagawa nung baby yung anak ko kasi I was busy with my job. Hindi ko siya personally naatanan, no? And yun yung something awesome na ginawa ng Panginoon sa akin kasi He made me able to do that to my grandchild. Yung hindi ko nagawa sa anak ko noon, nung baby pa siya. Aalis po ako ng maagang-maaga noon at uwi ako gabing-gabi na. So, ang nanay ko yung nag-alaga sa anak ko. And hindi ko siya naalagaan personally. And then, umalis ako ng bansa. Nagstay ako ng 6 months sa China. 6 months po na hindi ko alam kung ano yung nangyari sa anak ko. My child was only 5 months old when I left the Philippines. And then, when I came back, I saw her thin and have so many insect bites. No? Na nadurog yung puso ko. And how na hindi ako nagkaroon ng job the whole year. Naalagaan ko yung apo ko. That's the most rewarding thing na nagawa ko sa buhay. Hindi ko yun nagawa sa anak ko. At pinagawa yun ni Lord sa akin. I was so grateful to God na ipinalik niya yung lost time na hindi ko naalagaan yung anak ko. That's why I'm really grateful to God na pinakikita niya to sa akin na malinaw ang utak ko na ipinakikita niya sa akin. That's why si God is awesome. Binalik niya yung lost time na yun na it's impossible na maalagaan ko wala na ako, diba? Pero through my grandchild, na ano ko siya, nagawa ko, naalagaan ko siya. And I'm so grateful. I'm so grateful. Yung pagiging jobless ko, the whole year, was worth it. It was worth it. Because it's so rewarding. I praise God for that. I really do. And I really thank God and I'm grateful to God doon. Na noong time na wala akong job, I thought God is punishing me. Pero na-realize ko yung pala yung gusto niya ipagawa sa akin. Yung ibalik yung lost time na hindi ko nagawa sa anak ko. So, I thank you, Lord, no, for giving me that discerning spirit and also yung loving kindness niya. Thank you, Lord. And I praise you. Okay, kayo naman po. It's your turn. Well, nakakalungkot naman na wala kayong maisip na pasasalamat sa Panginoon, ano? Praise God. Sige po, Pastor. Nagpapasalamat kami sa Panginoon sapagkat hindi mabilang sa mga daliri namin ng mga mag-asawa ang kabutihan at mga pagpapala na patuloy na pinagkaloob ng Panginoon sa amin. Isa na rito yung pagpunta namin dito sa New Zealand at higit sa lahat ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung pagiging irrevocable ng calling na meron ako sa Panginoon. So talagang yun ang pinag-pray ko na Lord, pagpunta namin ng New Zealand, naniniwala ako Panginoon na tuloy-tuloy pa rin yung pagkatawag mo sa akin. And thank you din sa Panginoon sapagkat on the process na yung visa ni Grace. Maraming salamat sa inyong mga panalangin. And I hope and I pray na and I believe na hindi lang po ito for this year 2023 yung mga pagpapalang aming natanggap
at matatanggap mula sa Panginoon, kundi higit pa sa darating na taon ng 2024. Praise God. Sa Panginoon lahat ang papuri. Amen. Amen and amen. Nakakatuwa, Pastor, na nakita mo yung leading ng God, no? Na yung sinabi mong irrevocable yung calling niya sa'yo. Amen to that. Praise the Lord. Sino pa po? Hello, naririnig niyo ako? Good morning Oh, po. yeah. Good morning. Good morning, Sister Nina. Oo. So, short lang naman, nagpapasalamat lang ako kay Lord kasi He has granted me really good health for the whole year. I've been deferring itong mga checkups na dapat kong gawin, but He is so good na lahat ng checkups ko kahit may mga initial findings, pero at the end, it was all ruled out. So, praise God sa ano niya, sa kanyang provision of health sa akin. Despite marami rin akong go through for the whole year, in fact, heavier issues ang mga nag-go through ko this year, but I think talagang nasa unahan lagi yung provision ni Lord ng health and everything sa akin. And also, nung recent na nagka-COVID sa bahay, so hindi pa rin po ako nahawa. So talagang praise God talaga sa kanyang protection, no? Ako na lang yung hindi pa nagkaka-COVID, and I haven't been having COVID since day one na nag-start yung pandemic. So talagang praise God. Praise God And talaga. yun, Amen. nagpapasalamat din ako sa ginawa ng Panginoon sa PhilNZ. Maraming mga pagpapala, maraming maganda, maraming changes. And I think nanatili pa rin yung pagiging united natin kahit tayo kakaunti. And I pray na talagang wherever Pastor Jojo is, isupport din natin siya. And Pastor Alex din habang nandito siya sa atin, and praise God sa presensya mo rin, Pastor Alex, at tutulungan mo kami. Lord, And palagi. so to everyone, Merry Christmas sa inyong lahat. Hindi man tayo nagkita-kita ngayon, but I'm very sure each and everyone would have good times with the family, and yung testimony ni Heidi and prayers niya na we also have to celebrate, commemorating yung talagang event why we're celebrating. So, yun lamang po. Maraming salamat po. And Pastor Jojo, ingat po kayo dyan. Bye-bye. Amen. Good morning po. Kami naman po Morning. dito sa... May time pa ba? Okay. Okay. So, kami naman po dito sa Encelas at ang busog ay nasa Melbourne ngayon. Kami ay nagpapasalamat sa buong taon na nagdaan. Malapit nang matapos. Next week is 2024 na. And even though ang buhay is ups and down, ang situations is ups and down, nandito pa rin tayo, nananatili tayong nakatayo through the help of our Lord Jesus sa mga ginagawa niya sa buhay natin. And salamat kay God, kay Lord na palaging binibigyan niya tayo ng magandang pangangatawan, kalusugan. And even though yung situations ng bahay namin is hindi pa nare-resolve, and we're hoping na ma-reconstruct na by January, patuloy kaming nagpapasalamat ang buong pamilya namin sa ating Panginoon sa patuloy niyang pagbibigay sa amin ng provisions. Maraming nangyayari sa buong taon, but ang sa akin lang, ang patuloy ko lang na naramdaman is buhay ang Diyos at laging nasa atin. Kahit anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay natin, palaging nandiyan sa tabi natin, hindi siya nawawala mula pa noon, ngayon at magpakailan pa man. So I praise God, I praise PhilNZ na even though we are small in quantity, but I know that maraming plano ang Diyos sa buhay natin, lalo sa 2024. Nandiyan si Pastor Alex, si Pastor Jojo na nagtutulong para sa PhilNZ, at naniniwala ako na si God ang maglilid sa atin through our parang revival ng church natin, and magiging masigla uli ang ating church. Salamat sa pagtutulungan, salamat sa mga
minsan ay hindi pagkakaunawaan, but basta nakapag-build na tayo ng relationship, yung mga misunderstanding, madali nang ma-resolve yan. So, I thank God for all the blessings, the provisions, the good health, and sa ating lahat na buong pamilya ng Feel and Said at sa mga taong naka-online ngayon, yun lang po, pinagpapasalamat ko ang patuloy na paggabay niya sa atin sa buong taon. Ay, yun lang po. Merry Christmas po sa lahat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord sa buhay ng mga Encelas. And Happy Christmas and Merry New Year. Okay. Sino pa po? Kung wala na po, we will proceed to Bible reading. Tithes and offering. Okay. Tithes and Ate, offering. Yes. magandang umaga po. Ako na po yung magpe-pray. Kasi Oh, may Sister Vicky, Merry Yes. Christmas. Merry Christmas po sa ating Okay. lahat. Kasama na rin po yung aking pasasalamat sa Diyos bago ako mag-pray ng offering, kaya hindi ako nagsasalita. Ayun. Okay. Yan. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Maligayang sa bawat Pasko. sa lahat po ng kapatiran, kay Pastor Jojo sa family, kadun din po kay Pastor Alex sa family. Una sa lahat, humihingi ako ng tawad in case na bilang Kristiyano, kung meron kayong nakita sa akin hindi maganda or natisod kayo o kung ano man yung mga bagay na siyempre tayo magkakaiba ng estilo sa buhay siguro, o may nagawa akong hindi tama, sabi nga Pasko, magpatawaran tayo ng ating mga nagagawang pagkakamali sa buhay, at sa akin naman wala naman akong ano sa iba, sa mga kapatiran ko. Sa akin lang, sa sarili ko lang, in case baka may nakita kayo sa aking natisod pala kayo or may nasabi akong hindi pala nakakalugod sa tenga nyo or parang masakit sa tenga nyo, pasensya na po, tao lang din po ako, hinihingi ko po yun ng kapatawaran sa inyo kung meron man akong hindi nagawang maganda or meron akong nasabing hindi maganda, sorry po. At isa na rin po yung pinagpapasalamat ko din sa Panginoon na yun na nga, sa buong taon, kahit nasa health ko, yung dati na ngang nasabi ko na good and bad, sabi nga, totoo yun, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Lagi siyang nandiyan para sa atin, at ang prayer ko lang this 2024, kahit sa akin at sa buong family ko, na ang hope ko is yung lumalim kaming lahat. Kasi sa totoo lang, kahit nang yung nag-aano tayo ng Word of God, may time talaga na yung malamig. Kasi mararamdaman natin yun bilang Kristiyano, yung malamig ka, parang walang hindi mo nararamdaman yung presensya ng Diyos, parang wala lang, ganyan, parang dumadaan lang. Na yung prayer ko this 2024, hindi lang sa pamilya ko, sa atin lahat syempre, na yung nga, maging deeply rooted tayo and grounded tayo sa Word of God, at yun nga, yung samahan, yung sabi nga ni Sister Lolit, na yung samahan natin is mas lalo pang mabuo yung bilang family, spiritual family natin, na kahit hindi tayo magkakadugo, pero sabi nga tayo ay pamilya sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. At sabi nga, kung ano man yung mga natin sa isa't isa, sabi rin nga ni Sister Lolit, madali na nating nauunawaan at naiintindihan ng bawat isa. Hindi tayo, kumbaga, hindi natin inaano ng personal talaga yon sa ating mga buhay. Na yun nga, mahalin natin ng totoo yung isa't isa, bilang spiritual na magkakapatid sa ating Panginoong Hesus. So, yun po yung aking sa umagang ito. At yun na, Amen. dako na po tayo sa ating pananalangin, sa ating offering. Muli, O Diyos, salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon na iyong ibinigay sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sa isang taon na nagdaan. Salamat, O Diyos, sa patuloy na paggabay mo, sa biyaya mo, Panginoon, sa pag-iingat mo na iyong ibinibigay sa amin sa buong taon na ito, O God. Bagamat minsan, Panginoon, hindi namin nasusuklian ng tama yung biyaya na ibinibigay mo sa amin, pero totoo yun, O Diyos, andiyan ka, hindi ka nagsasawa, na ipinauunawa mo sa amin na mahal mo kami, Panginoon, at nag-aantay ka lang na kami muling bumalik sa iyong paanan, O God, at muling makinig at muli naming ilapit ang aming mga puso sa iyo.
Muli, O Diyos, kinikilala din namin ang aming buhay, ang aming hininga, ang aming ikinabubuhay, Panginoon. Lahat ng aming hinahawakan sa mundo na ito ay hindi naman talaga nanggaling sa amin. Lahat ng ito, O Diyos, ay galing sa iyo. Ito ay biyaya mo sa amin, O God. Kaya dapat lamang, Panginoon, na lagi naming ipagpasalamat ang mga bagay na ito, O God, sa aming mga buhay. Lalong-lalo na po ang trabaho din na iyong ibinigay sa amin, O God. Kung hindi mo po niloob, Panginoon, na kami makapasok sa aming trabaho at hindi mo kami binibigyan ng malusog at malakas na pangangatawan upang magampanan namin ng tamang aming trabaho, wala din pong silbi ang lahat, O God. Kaya po ang aming kalakasan, ang aming trabaho, Panginoon, ang kinakain namin, ang bahay namin, lahat, Panginoon, kinikilala po namin at ipinagpapasalamat namin, O Diyos, na ito'y galing sa iyo. At tunay nga po, Panginoon, ang aming pagbibigay ng ikaputhandog ay hindi kabayaran, O God. Ito, O Diyos, ay aming pagtanaw ng utang na loob at higit sa lahat, Panginoon, sumusunod po kami sa iyong salita dahil inaangkin namin na ang iyong mga pangako, O God, na kapag nga po ibinibigay namin ang aming ikaputhandog, ang durungawan sa langit at ang pintungat sa langit, O God, ay iyong bubuksan upang ibuhos pa ang lalong masaganang pagpapala sa iyong mga anak na patuloy na sumusunod sa iyong salita, O God. Salamat po, O Diyos. Ito ay pagkilala namin, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, O God, at pag-angkin namin sa mga pangako mo sa aming mga buhay. Salamat, O God. Alam namin ang aming ipinagkakalob ay magagamit para sa ikalalawak ng iyong salita at para sa ikauunlad pa ng iyong iglesia, O God. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo nga po kaming lahat at tunay nga, Panginoon, maparangalan ka namin sa aming buhay, O God, hindi lamang sa salita, bagkus sa aming mga puso, sa aming buong pagkatao at sa kung paano kami namumuhay, O God. Salamat po, O God. Muli kami nagbabalik ng papurit, parangal at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen and amen. Praise the Lord sa buhay mo, Sister Vicky. Sa akin, wala kang nagawa. Ako'y natutuwa sa iyo. Okay, Bible reading. Ating pong anyayahan ang ating kapatid sa pagbasa ng salita ng Panginoon ngayong araw na ito. Ihanda po natin mga puso, ating mga isipan sa salita na babasahin ng ating kapatid na Dirk Ansela. I-cover ko na lang po si Dirk at tayo po ay magbasa ng kanyang banal na salita. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga na ibibigay sa atin ng ating Pastor Alex ay manggagaling sa Lucas 2:8-11 o sa English is Luke 2:8-11. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." Pagpalainawa ang kanyang banal na salita. Amen. Ngayon po, nakamute pala ako. I always do that. Sorry. Again, take 2. Praise the Lord for the reading of God's Word. Thank you, Sister Lolit. At ngayon naman, ihanda natin ang puso natin para sa mensahe na ihahatid ng ating minamahal na Pastor Alex Hernandez. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. On behalf of Pastor Jojo Asi, kami mga pastor po ninyo ay bumabati po kami sa inyo ng isang maligayang Pasko sa atin pong lahat. Tonight, alam ko po, or this day ay marami po sa atin ang busy po ngayon sa pag-aasikaso po ng maraming bagay patungkol po sa araw po ng Kapaskuhan, sa pagsalubong po
ng atin pong ngayong araw po na ito. Especially yung tinatawag po natin Noche Buena, hindi po ba? Tayo po mga Pilipino ay masyado po tayong abala kapag dumadating po ang panahon ng Kapaskuhan. Praise God. At siguro bago po yan ay tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapalang iyong pinagkakaloob po sa amin. We thank you, God, because we believe, Lord God, that you are here in our midst. Hindi lamang ikaw ay nasa aming kalagitnaan, kundi ikaw mismo ay nasa aming po mga puso, Panginoon. Lord God, sa umaga pong ito, salamat sapagkat may pagkakataon kami na kami makapakinig ng iyong salita. Salamat din po sapagkat sa aming po makikinig ng iyong salita, Panginoon, ay patuloy naming maranasan, Panginoon, ang kabutihan mo, ang biyaya mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ang dahilan kung bakit po meron pong kapanahunan po ng Kapaskuhan. Sapagkat ang iyong anak na si Kristo Jesus ay iyong pinadala sa mundong ito upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan sa lahat ng bagay, Panginoon. Salamat sa iyong sa kapanganakan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Salamat sa kamatayan ng iyong anak na si Kristo Jesus, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, Panginoon, kami ay nagkaroon po ng paglilinis, Panginoon, sa lahat po ng aming po mga sala. Thank you, God, for this day. Maging salamat din po, Panginoon. Ako po ay patuloy mong itago sa likod ng iyong krus, Panginoon, upang ikaw lamang ang makita sa akin pong buhay, Panginoon. Pangunahan mo po kami, Lord, mailagay sa aming mga puso at isipan ng iyong salita, at ito, Panginoon, ay maging buhay at lakaran po namin sa araw-araw, Panginoon. We thank you, Lord God, and we bless you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Praise God. Alam niyo po, bilang mga Pilipino, lalo na kapag tayo po ay nasa Pilipinas, ay makikita po natin na kapag dumadating po ang month of December, nakikita po natin na nagbabago po ang mga designs, ang mga decorations po sa mga malls at iba't ibang establishment. Di po ba? Mga designs at decoration po na masasabi po nating mga paghahanda para po sa araw po ng Kapaskuhan. Naandyan po ang mga Christmas tree, mga parol, mga nakikislapang mga ilaw na iba't iba ang kulay, at kung ano-ano pa. Kaya kung pag-uusapan po natin ang kwento ng araw ng Pasko, ito po ang kwento po na hindi po ito naluluma. Di ba? Yan po yun eh. In the same way, the Christmas story as recorded in Luke chapter 2, na ating pong binasa, ito po ay hindi po ito tumatanda, never gets old. Yan, hindi po ito naluluma. Okay? Sa ating pong binasa, makikita po natin po na ang mga anghel po ay nagpakita po sa mga shepherd na kung saan ay sabi nga po natin, yung pagpupuri at pagsamba ng mga anghel po at yun pong balita na ibinigay po sa sangkatauhan, ito po ay nadinig at naintindihan po ng mga pastol noong una pong panahon. Sapagkat ang mensahe po na ibinigay po ng mga anghel, babat akyat, papunta po sa langit, papunta sa lupa, upang ipahayag at ibalita po na ang Panginoong Hesus po ay ipinanganak po sa mundo pong ito. Praise God. At ang talata pong ito, or these verses po ay naglalarawan po ng mga pangyayari patungkol po sa kapanganakan po ng atin pong tagapagligtas. However, mga kapatid, the events that are described in these passages are only the beginning of the greatest story ever told. Okay? So, let us begin this great story by examining, number 1, Jesus and His arrival. Tingnan po natin, ito pong pagdating po ng ating pong Panginoon. Sapagkat sa loob po ng daang-daang taon na ito ay inihula po na darating po ang isang Misaya o isang tagapagligtas. Inihula po na siya po ay ipanganganak po sa Bethlehem. In Micah chapter 5 verse 2, sabi po dito, "But you, Bethlehem, Ephrathan, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings
forth are from all of old, from everlasting. In Tagalog translation, sabi po, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ng isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Alam niyo po, ang kapanganakan po ng ating po Panginoon sa Bethlehem ay nahulaan po ito. It was 700 years before this happened. And it was prophesied that he would be born of a virgin. Yan po ay ang ating po, yan po yung kanya pong nanay po na si Mary. Okay? Isaiah chapter 7 verse 14, sabi po ng salita ng Diyos, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Okay? Ang Panginoon daw po ay, sabi ganun, kahit ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. So, bago po may panganak po ang ating pong Panginoong Jesus, the angel of the Lord instructed Joseph that the child would be called Jesus. Tatawagin daw po ang Jesus. At sa unang araw ng Pasko ay isinilang po ang anak ng Diyos na ipinanganak po sa Bethlehem. Yan. So as we consider the greatest story ever told, let us also consider Jesus and his names. Yan. Tingnan po natin, marami pong pangalan na ipinakita at makikita po natin sa Biblia ang ating po Panginoon. Obviously, we know that, sabi nga ng Word of God, He is Jesus. Yan. Kapag sinabi pong Jesus, ang ibig sabihin po ng word of Jesus is Savior. Yan. Ito po ang pangalan po ng ating Panginoon na ating tagapagligtas habang siya po ay naandito po sa lupa. Yan. So the angel told Mary in Luke chapter 1 verse 31, sabi po ng Word of God, and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Okay, tatawagin daw po ang kanyang pangalan na Jesus. So sinasabi po ng kasulatan na ang pangalang Jesus po ay isang tagapagligtas. Sapagkat ayon po sa salita po ng Diyos, na wala ng ibang kaligtasan sa kanino man sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas po natin, kundi ang pangalang Jesus lamang. Praise God! Sapagkat tayo po dito po sa Phil and Zed family ay naniniwala po tayo na ang ating pong Panginoong Jesus ay isang tagapagligtas. Ano pa po? He is Christ. Kung tinawag po siyang Jesus, He is, sabi nga, He is Jesus and Christ. Yun pong pangalan po na word na Christ, ang ibig sabihin po niyan ay anointed one. Okay? This name identifies Jesus as the Messiah. Si Jesus po ang ipinangako po ng tagapagligtas. Siya din po ang binabanggit sa aklat po ng Isaiah, Jeremiah, at aklat po ng Hosea at ng iba pa mga prophets. Okay? Siya ang dumating upang iligtas po ang mundo mula po sa kasalanan. Okay. So tingnan pa po natin ang isa sa mga pangalan po niya. Sabi nga po, He is Jesus, He is Christ, and He is Lord. Yan. Alam niyo po, ang titulo pong ito ay nagpapakita ng kanya pong position o kalagayan. Ang ibig sabihin po ng Lord ay one who is supreme in authority. Pag sinabi pong supreme, ibig sabihin po niya ay kataas-taasan. Pinakamataas sa lahat ng authority. Yan po yan. Kaya wala po talaga, hindi po natin kayang ikumpara ang Panginoon sa kanino man. Di ba? O sa mga bagay man. Sapagkat maraming tao po ang gustong-gusto po nilang maging tagapagligtas ang ating Panginoon sa kanila pong buhay, ngunit hindi ang maging maraming mga tao po ang gustong-gusto na maging tagapagligtas ang ating pong Panginoon. Okay? Ngunit hindi ang maging Panginoon ng kanila pong buhay. Okay? Yung tagapagligtas, yes, gustong-gusto po ng karamihan po yan. Pero yung tawaging Panginoon, ang ating pong Panginoong Yesus, ito po ay nagpapakita po kasi
na pagsakop po ng ating pong buhay pag sinabing Panginoon. Madaming tao po ang nagnanais na maligtas mula po sa impyerno, ngunit nais pa ring mabuhay sa sarili po nilang kaparaanan. Si Jesus po ay Panginoon at ang magkaroon po ng relasyon po sa Kanya ay pagsuko po ng buong buhay para sa atin pong Panginoon. Hindi lang po siya Lord, He is also a Savior. Yan, tagapagligtas po ang atin pong Panginoon. Okay? Jesus is the only one who could deliver us from our sins. Si Jesus lamang po ang makapagliligtas sa atin mula po sa atin pong mga kasalanan. At yun po mismo ang ginawa po ng atin pong Panginoon. Makikita po natin, if Jesus is our Savior, ibig sabihin, we have been forgiven of all our sins. Pinapakita rin po na kapag ang ating pong Panginoon ay ating pong tagapagligtas, ibig sabihin, you are rescued from hell. Yan, niligtas po tayo ng Panginoon mula po sa impyerno. You are a child of God. You have a personal relationship with God. You are a joint heir with Jesus. And you have the promise of eternal life and a hope in heaven. Lahat po ito, mga kapatid, ay posible dahil ang atin pong Panginoon ay tagapagligtas ng atin pong mga buhay. So makikita po natin, Scripture also tells us that He is also Emmanuel. Okay? Bakit po Emmanuel? Sapagkat sabi po ng Isaiah chapter 7 verse 14, therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name Emmanuel. In Tagalog translation, sabi ganon, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Sabi narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. And ang good news po, mga kapatid, the name Emmanuel means God with us. Yan po ang ibig sabihin po ng word na Emmanuel, God with us. Okay? Pinapakita lang po na hindi po tayo makakarating sa Diyos. Kaya bumaba po or ibinaba po ng atin pong Diyos Ama ang kanya pong anak. Maaaring napakadaming pangalan at title po ng ating pong Panginoong Yesus kung ating pag-aaralang maigi po ang Biblia. Di ba? But in Isaiah chapter 9 verse 6, makikita po natin doon, sabi doon tells us that He is wonderful counselor, mighty God, and Prince of Peace. Napakadami pong espesyal na bagay patungkol po sa maraming pangalan po ng ating po Panginoon. And even si Apostle Peter ay nagsabi po patungkol po sa pangalan ng ating Panginoon. In Acts chapter 4 verse 12, anong pong sabi po doon ng Word of God? Okay? Kung titingnan po natin, sabi po ng salita po ng Diyos, now is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Wala na daw pong ibang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas po natin. Yun ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Yesus lang. Praise God. Ngayon, nalaman po natin ang pagdating ni Jesus at ang kanyang mga pangalan. So, let's go further, a little further and examine in number 3. Yung si Jesus and His personality. Yung ang Panginoon daw po at yung kanya pong pagkatao. Anong klaseng pagkatao po meron po ang atin pong Panginoong Yesus para po sa atin pong lahat? First, para po sa atin pong lahat, si Jesus po is God. Okay? Ang atin pong Panginoon ay Diyos. Dapat po nating malaman na iniwanan po ng atin pong Panginoon ang kalwalhatian ng kalangitan at siya po ay nagkatawang tao. When He did, He never ceased to be God. Kahit siya po ay nagkaroon po ng laman, but He was still 100% God para po sa atin pong kaalaman. Hindi po ba? But when He came to earth, nung siya po ay pumunta po rito sa lupa, ay makikita po natin Jesus was man. Okay? Siya po ay tao. Though He was fully God, Jesus was also a real man. He was a sinless man who came to show us the Father. Okay? So ang kanya pong pagsasakripisyo ng ating pong Panginoon ang pinakadakilang larawan po
ng pag-ibig na nakita po ng mundo. That's why meron pong kapaskuhan sa mundo pong ito. Sabi nga ng Sister Heidi kanina, bagamat hindi po ito talaga ang date po o araw po ng kapanganakan ng ating pong Panginoon, pero sineselebrate po natin yan. Di po ba? Sapagkat naniniwala po tayo na ipinanganak ang ating pong Panginoong Yesus sa mundo pong ito, hindi lang po siya ipinanganak, kundi siya din po ay namatay para sa atin pong lahat. Ang kagandahan po, hindi lang po siya namatay, kundi ang ating pong Panginoon ay nabuhay din pong muli. So, kung titingnan po natin ang salita po ng Diyos, He described His love in John chapter 5, verse 13. Sabi po ng Word of God, greater love has no one than this, that to lay down one's life for his friends. Wala daw pong pag-ibig, okay? Na kung saan nahihigit pa kaysa pag-ibig po ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kaya imposible lubusang maunawaan po kung sino po talaga ang ating pong Panginoong Yesus at ang lahat po ng ginawa po niya. Pero gusto ko pong makita po natin kung bakit niya po ito ginawa sa atin pong lahat. Number 4, yan, Jesus and His mission. May mission po ang ating pong Panginoon sa mundo pong ito. Mayroon pong maraming dahilan na ang ating pong Panginoon ay naparito po sa mundo pong ito. Ito na. At naniniwala po ako na ang mission po ng ating pong Panginoon, tayo po ay bahagi po ng mission po ng ating pong Panginoong Yesus. Okay? Tingnan po natin. He came to seek and save the lost. Luke chapter 9, verse 19, verse 10. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Ang anak daw po ng tao, ang ating po Panginoong Yesus ay naparito upang hanapin po at iligtas po ang nawala. At minsan sa buhay po natin, tayo po ay nawala, tayo po ay naging makasalanan, pero tayo po ay natagpuan ng ating pong Panginoong Yesus. Tayo pong lahat ay sinilang sa mundong ito as lost sinners, mga kapatid. At dahil po dito, tayo po ay mga naligaw at makasalanan. At ang ating pong Panginoong Yesus lang ay naparito para sa iyo, sa akin at sa atin pong lahat. He came to deliver us from our sin. And we also find, mga kapatid, that He came to glorify the Father. Yan. We also find that He came to glorify the Father. Because in John chapter 17, verse 1, ano po sabi po? Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you. Praise God. Sabi ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinalita niya. At sa pangalan ng kanyang at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, sabi ng salita ng Diyos, ay sinabi niyang, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Mga kapatid, ipinapakita lang po ng ating pong Panginoon na ang lahat ng ginawa ng ating pong Panginoong Yesus dito po sa mundong ito ay pagbibigay kaluwalhatian po sa atin pong amang Diyos na nasa langit. Lahat po ito ay dahil po sa ating pong Ama. It is also true that He came to be the sacrifice for sin. Di ba? In Mark chapter 10, verse 45, sabi nga, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Yan. Ang anak daw po ng tao, ang ating po Panginoong Yesus daw po, ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Alam niyo po, ang tanging bagay na makapangyarihan upang mahusgasan po ang lahat ng ating pong mga kasalanan ay walang iba kundi ang banal na dugo ng ating pong Panginoong Yesus. Ang sabi po ng Panginoong Yesus, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nagbubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Okay, mga kapatid, another amazing fact, mga kapatid, about Jesus is that He came to conquer death. Siya po ay naparito upang lupigin at daigin po ang kamatayan. Yan, uulitin ko po, hindi lang po pinanganak, hindi lang po basta namatay ang ating pong Panginoong Yesus, sapagkat magiging isang katuparan ng
ng pagkakaroon po natin ng katagumpayan ng victory ang ating pong buhay dahil ang ating pong Panginoong Yesus ay nabuhay na magmuli. He came to conquer death, mga kapatid. Siya po ay naparito upang lupigin at daigin po ang kamatayan. Jesus is risen from the dead. By His resurrection, Christ conquered sin and death and is alive forevermore, mga kapatid. Ano po ang pangako po ng Panginoon sa atin pong lahat? In John chapter 11, verse 25 to 26, ano pong sabi po? Sabing ganon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Praise God. Anong sabi po? Yung po ang sabi po ng salita po ng Diyos. Okay? Praise God. Naparito po ang ating pong Panginoon upang bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po yan, mga kapatid. Ito po ay nagdadala po sa atin sa katotohanan. He came to secure eternal life, mga kapatid. Dumating siya upang masiguro yung buhay na walang hanggan. Because Jesus came to seek and save those who were lost. Because Jesus became the sacrifice for our sins, mga kapatid. Because He was successful in conquering death, we have the hope of eternal life. Dapat po nating maintindihan, nais po ng Diyos na ang lahat po ay maligtas. He wants us to receive forgiveness of our sins. Lahat po ito ay posible para po sa ating lahat because Jesus fulfilled His mission. Kaya hindi ko po alam kung ano po yung mga gagawin po natin ngayong pong araw po ng Kapaskuhan. But I do know, mga kapatid, that the greatest gift of all time is available to you. This is a free gift. Okay? Kanina pinag-uusapan po natin yun pong patungkol po sa regalo. Ano po ba yung regalo na maibibigay po ba natin sa ating pong Panginoong Yesus? Sa totoo lang, wala pong anumang bagay na pwede po nating maibigay sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang nais po ng Panginoon ay siya po ang magbigay. Ang nais lang po niya ay tayo pong lahat ay magkaroon po ng grateful heart, gratitude heart, na pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng mabubuting bagay na pinagkakaloob niya po sa atin. Siguro for this year, 2024, ay patuloy po tayo maging malalim sa salita po ng ating pong Panginoon. Na this year, 2024, ay patuloy po nating makita ang mabubuting bagay na nais ng Panginoon na may pagkaloob po sa atin. Okay? This is a free gift para po sa atin pong lahat. Jesus paid the price in full and all you have to do is accept it. Tanggapin po natin palagi po ito sa atin pong buhay. Ulitin ko po, ang regalong ibinigay po sa atin o sa iyo ay binayaran po ito ng atin pong Panginoong Hesus ng buo sapagkat ito ay ginawa po niya doon sa krus ng Kalbaryo. At ang kailangan lang po natin gawin ay tanggapin po ito. Kaya kung kayo po ay naandi dito po ngayon pong umaga pong ito, I encourage you to accept this gift. Ito pong regalo pong ito ay mabuti para po sa atin pong lahat. Alam niyo po, naniniwala po ako na ang araw pong Kapaskuhang ito ay pagsasama-sama ng ating buong pamilya upang pasalamatan ng ating pong Panginoong Yesus. Alam niyo po, nung nasa Pilipinas po kami, every time na dumadako po ang bago mag-12 po o mag-25 po ng gabi, kami po ay nananalangin, nagpapasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapala ng Panginoon sa buhay po namin. At pagsabi po namin ng Amen, ang ginagawa po namin ay umaawit po kami ng Happy Birthday, Jesus! Happy Birthday, Jesus! Ganun po yung inawit namin. Katulad po na pag-awit po natin, every time kapag tayo po ay dumadating po sa ating pong araw ng kapanganakan o kapanganakan ng mga mahal po natin sa buhay. Yes, maring hindi po ito yung araw o totoong date ng araw ng birthday ng ating pong Panginoon. But praise God, minsan sa buhay ng ating pong Panginoon, siya po ay ipinanganak sa mundo pong ito upang maipakita po ang matinding pag-ibig po ng ating pong Diyos Ama sa ating pong lahat. Tandaan po natin, mga kapatid, dapat na maging focus po natin, una sa lahat ay hindi po yung pag-ibig natin sa ating pong Panginoon.
Ang dapat na maging una po nating hangarin ay maintindihan po nating maigi sa ating pong buhay kung gaano po tayo kamahal ng ating pong Panginoong Yesus. Kapag naintindihan po natin kung gaano po tayo kamahal ng ating pong Panginoon, ay doon din po natin maiintindihan kung bakit po natin kailangang mahalin ang ating pong Diyos. Yun po yun. Una, maintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos. Upang sa pag-ibig ng ating Panginoon, maintindihan natin, ay doon natin maiintindihan kung bakit natin kailangang mahalin ang ating pong Panginoong Yesus. Tandaan po natin mga kapatid, yung pag-ibig po natin sa ating Panginoon, ito ay tugon lamang natin dahil mahal po tayo ng ating pong Panginoong Yesus. Dahil mahal tayo ng ating pong Panginoong Yesus, mga kapatid, pwede natin sabihin sa ating pong Panginoon, Lord God, I love you too, Lord. Di po ba? Mahal din po natin ang ating pong Panginoon. So, ako po, ang dalangin ko po, naming mag-asawa sa atin pong lahat, ay patuloy po tayong lumalim sa salita po ng Diyos. Makita po natin ang kahalagahan nito sa ating pong buhay, at maranasan po natin ang higit na biyaya po ng ating pong Panginoon sa ating pong lahat, 10 ng ating pong mga pamilya. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming lumalapit sa iyo at patuloy nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong walang sawang pag-ibig at pagmamahal po sa amin pong lahat. Na sa kabila po ng aming pong mga pagkukulang, sa kabila po ng mga bagay na nagagawa po naming hindi maganda, sa kabila ng iyong mapagmahal, Panginoon, at malalim na pag-ibig sa amin, ay patuloy mo pa rin pinararanas ang iyong walang kamatayang pag-ibig sa amin pong lahat. Lord God, dinataas ko po sa iyo ang Phil and Seth family, ang lahat po ng pamilya, ng bawat isa, na patuloy po naming maranasan, Panginoon, ang higit mong biyaya at pagpapala sa aming mga buhay. Pangunahan mo po kami, lalo mo pong palalimin po ang aming pong buhay sa iyong salita, panghawakan po namin, lakaran po namin ito, Lord, sa araw-araw po ng aming pong mga buhay, Panginoon. Thank you, God, because we are blessed and favored. Ito pong dadating, Panginoon, na year 2024, na higit po naming mararanasan, Panginoon, ang higit mong pagpapala, rumaragasa at walang sawang pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming pong buhay, Panginoon. Financially, materially, spiritually, and good health physically. We thank you, God, and we bless you, Lord God. Salamat po, Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Merry Christmas po Amen sa ating and- pong lahat. Amen and amen. Merry Christmas po, Pastor. Maraming salamat po. God bless po. Amen po. Merry Christmas po sa ating lahat. Praise God bless God. everyone. See you next year, face to face. Amen. See you. Bye.